mula sa pribadong donor. At sino ang mga nag-donate? Si Secretary Anton Lagdameo na ngayon ay Special Assistant to the President. 247.32 million pesos. Ano siya ngayon? Espesyal na assistant ng Pangulo sa Malacanang Gabinete. Pangalawa, si Mel Robles nag-donate ng 30 milyong piso. Ngayon, siya ang General Manager ng PCSO. Ito, pakiusap po. Hindi sa inyo, dahil alam ko, hindi nyo kami iiwan eh. Gagamitin ko na lang itong oras na to para makiusap sa mga kababayan nating hindi naman nadalan ng maleta, pero nagtutulog-tulugan. Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Ang katanungan na lang ngayon, kung ako bo'y isushoot dito o ipadadala ako sa Hague. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest galing sa ICC eh. Dayuhan eh. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner pare, ang kaso ko, foreign. Alright, Reaction TV Base, nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Alam ko po mga ka-reaction, merong mga nalulungkot sa inyo. At natapos na nga itong rally ng INC at maraming nagtatanong, walang nangyari. Tapos na. Wala rin naman nangyari. Ganun lang. At ito meron pa pong chismis. Alam ko, chismis lang ito. Na parang, kaya tinapos na ng INC ang rally ay dahil nagkaroon ng kasunduan ang pamunuan ng INC at saka ang ombudsman na hindi na aarestuhin si Marcoleta basta tigilan ang rally. Kasi balita ko hindi natitigilan tong rally na to eh. Hindi ko po alam kung chismis yan, okay. Ngayon, kung totoo, naging kasunduan ng ombudsman at ng INC na kaya itinigil na ang rally dahil nagkaroon na ng kasunduan na hindi na papa-aresto itong si Senador Rodante Marcoleta, which is ayaw naman natin siya ma-aresto dahil nga siya lang ang ating nakikitang pag-asa sa Senado na may utak at may paninindigan. Kung totoo yung bulong-bulungan na nagkaroon ng kasunduan ng INC at ang ombudsman o ang gobyerno Marcos na hindi na ma-aresto itong si Senador Rodante Marcoleta at ititigil na nila yung rally, sa isang banda, para sa akin okay na. At least, meron tayong Rodante Marcoleta na malaya. Ito ang tanong. Baka kasama sa kasunduan mananahimik na rin si Marcoleta o mag-i-slow down siya. Or otherwise, basta't itigil na lang ang rally. Hindi na arestuin si Marcoleta. Hindi ko po alam kung totoo yan o hindi. Hindi ko alam kung totoo yan o hindi. Pero kung totoo yan, ibig sabihin, epektibo ang ginawa ng INC para masagip si Marcoleta sa kulungan. At, however, kung ang misyon ng INC, kaya sila nagrally, upang itong si Marcoleta hindi maaresto at nagtagumpay sa adikahin, maganda, positibo ang nangyari. Pero ang inaasahan sana ng taong bayan ay hindi lang si Marcoleta ang mailigtas, kundi ang sambayan ng Pilipino. Ngayon, halimbawa totoo na ang bali-balita. Hindi ko po sinasabing totoo ito Ito'y bali-balita lang. Halimbawang totoo ang bali-balita
na pumayag ang ombudsman o ang administrasyon Marcos na itigil na ang rally, natatakot na sila eh. Basta titigil na rally, wag nang arestuin si Marcoleta. Ito ang pinakamalaking katanungan. Bakit papayag ang iglesia? Ito. Hindi naman bobo ang iglesia eh. Bakit papayag ang iglesia kung alam na takot na si Marcos para itigil ang rally? Kung makikipag-bargain sila na wag nang paaresto si Marcoleta, basta titigil na ang rally. Bakit papayag ang iglesia kung naramdaman na nila na babagsak na si Marcos? Hindi po natin alam mga kareaksyon. Yan ay mga espekulasyon lang at ugong-ugong bakit itinigil ang rally. Baka hanggang dyan lang talaga. Baka 3 araw lang talaga. Hindi po natin alam. Kaya kung ano man ang espekulasyon ninyo at kung ano man ang haka-haka o kuro-kuro ninyo sa comment section, ay wag po kayong mabilis na humusga. Kung nagkaroon ng surprise ang rally, ang iglesia, baka sa susunod masusurpresa na si Bangag. At hindi lang ang iglesia. At baka sa susunod, nasa harapan na ng Malacanang. Hindi lang taong bayan. Baka kasama na natin ang kasundaluan. Hindi po natin alam yan. However, meron po tayo, siyempre, Word of God muna tayo bago natin ituloy ang video ni Senador Robin Padilla. Napakaganda po nito mga kareaksyon. Ang pangalan, ito po mga kareaksyon, basahin ko po mga kareaksyon ha. Ito po. Ang pangalan kasumpa-sumpa versus alaala ng matuwid. Sinasabi sa mababasa sa Kawikaan 10:7, ang alaala ng matuwid ay pinagpapala, ngunit ang pangalan ng masama ay nabubulok. Mga kareaksyon, bago po kayo mawalan ng pag-asa, mga kareaksyon, na marami nagsasabi na wala nangyari, ganyan, ganire, ganoon. Lahat na nagsasabing ganyan, ganire, ganoon, sana ginawa ninyo ang inyong parte. Alam nyo na po ang ibig ko sabihin. Mga kareaksyon, ako nalungkot ako eh. Nung sinabing tapos na. Yun na yun. O ngayon, sa susunod, pag nagkaroon ulit tayo ng pagkakataong ganon, lumabas na kayong lahat kung gusto nyo magkaroon ng magandang resulta. Wag po tayong magtatanong na, yun lang, wala na. O yun, di ba? Pero hindi po natin alam kung anong plano ng Diyos. Ituloy na po natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang pangalang kasumpa-sumpa versus alaala ng matuwid. Mababasa sa Kawikaan 10:7. Ang alaala ng matuwid ay pinagpapala, ngunit ang pangalan ng masama ay nabubulok. Tignan natin ang kasaysayan ng ating bansa at ng buong mundo. Ang mga pinunong nagnanakaw at ng api sa kanilang mamamayan, maaaring iginalang sila noong sila ay nasa kapangyarihan. Kapangyarihan pa dahil sa takot ng tao. Ngunit kapag sila ay pumanaw na, ang kanilang pangalan ay nagiging kasing kahulugan ng kahiyaan, kasakiman, at kasumpa-sumpang pamumuno. Ang kanilang mga anak at apo ay nagdadala ng mantsa ng isang pangalang naging tanyag sa masamang paraan. Ngunit ang mga pinunong namuhay ng tapat kahit pa hindi sila naging bilyonaryo sa pwesto, ay inaalala ng kasaysayan ng may paggalang at pagpapasalamat. Ang kanilang tunay na legacy ay hindi ang laki ng kanilang bank account, kundi ang kalayaan, katarungan at dangal na iniwan nila sa kanilang bayan. Yan po mga kareaksyon, malinaw na malinaw. Ang kasumpa-sumpa ay ang mga Marcoses. Ang alaala ng matuwid ay ang Pangulong Duterte. Wala man siyang malaking bank account, siya po ay inaalala ngayon ng, palagay ko, sabi nga ni Senator Marcoleta, baka ipalit na siya kay Jose Rizal balang araw. Hindi po natin alam. Ang bitag ng madaling yaman, easy money,
Ang korupsyon ay madalas na bunga ng pagnanais na yumaman ng mabilis ng walang hirap. Ito ang tinatawag na get rich quick mentality na unti-unting sumisira sa kultura ng sipag at tiyaga ng mga Pilipino. Binalaan tayo ukol dito, mababasa sa Kawikaan 13:11. Ang kayamanan na nakuha sa walang kabuluhang paraan, pandaraya o korupsyon, ay mababawasan, ngunit ang nagtitipon sa pamamagitan ng paggawa ay titiwasay. Ang perang galing sa kurakot ay walang pagpapala ng Diyos. Madalas nating itong makita, ang perang nakuha sa masamang paraan ay nauubos din sa mga hindi inaasahang trahedya, sakit, gulo sa pamilya o mabilis na pagbagsak. Walang kapayapaan sa loob ng isang mansyon kung ang bawat sentimo, kung ang bawat semento at pako nito ay binili mula sa perang ninakaw sa pondo ng mga naghihikaos. Ang tapat na sahod, kahit maliit, ay may kasamang kapayapaan at proteksyon ng may kapal. Yun po mga karyasyon. Kaya kung ako kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez, magpakulong na kayo, sumuko na kayo, at para tumaas ang inyong ratings. Ito na po si Senator Robin Padilla. Gusto lang po nating i-acknowledge si Senator Robin Padilla. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Ako po ay umaapaw po ang kaligayahan ko sapagkat ako po ay nakarating dito. Napakarami pong balakid. Muntik pa akong hindi pinapasok. Alhamdulillah, praise God, nandito na po ako sa stage. Gusto ko lamang pong iparating sa inyo, sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo, ang aking buong pusong pasasalamat sapagkat hanggang ngayon po, hindi po ako magiging senador kung hindi nyo ako ginawang number 1. Kahapon, gustong-gusto ko na pong pumunta. Pero may mga balakid kahapon. Hanggang pinapunta ko po yung aking mahal na asawa. Hindi pa rin siya nakapagsalita. Pero ngayon, nasa akin na ang entablado. Salamat, mga kapatid. Akala ko, baby ama eh. Baby ama! Baby ama! Salamat, mga tol. Baka ikakulong-kuli yan. Ako po ay nakikiisa sa inyo. We are one! We are one! We are one! Bagamat English yan, we are one! Sigurado ako, yung mga basher ko, sasabihin yan, hindi naman yan naiintindihan yung we are one. Alam niyo po, wala pa po akong nakilalang
isang disenteng tao na katulad ni Caro Dante Marcoleta. Yan ho ang isang senador na napaka-humble. Hindi kailanman ipinagyabang na siya ay abogado. Marami kaming kasama, abogado. 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 Alam nyo, si Caro Dante, assalamualaikum sister. Si Caro Dante kapag nagpapaliwanag ng batas, naiintindihan ng lahat. Kaya pinipilit siyang pigilan. Papayag ba tayong pigilan si Caro Dante? Kami pong lahat sa minority ay iniisa-isa na. Kaninang umaga, pagbukas ko ng aking social media, nakalagay doon, kakasuhan na raw ako. Sabi nila, pinatakas ko daw si Bato. Naniniwala ba kayong pinatakas ko si Bato? Pambihira. Paano? Pilipinas to, tapos ang warrant of arrest galing dayuhan? Pambihira. Akala ko ba malaya tayo? Tingnan nyo ha, may warrant daw sa ICC. Sabi nila, pero yung Pangulo natin, iniimbita si Putin sa Pilipinas. Eh may warrant of arrest si Putin sa ICC? Ano, pwede na lang ikaso kay Presidente? Di ba ang gulo? Ang gulo nyo! Anong ibig na lang sabihin? Pag dumating dito si Vladimir Putin, isusurrender nyo rin? Oh! Pilipino lang ang kaya nyong isurrender! Ano ikakaso nyo sa akin? Obstruction of justice daw. Napanood nyo ba yung CCTV? Mukha bang tumakas si Bato? Pambira, naglalakad kami, sumakay kami ng kotse, lumabas kami, libo ang pulis, walang humuli sa amin. Paanong takas yun? Ang tawag doon, lokohan! 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 Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot ang sitwasyon ng bayan natin. Kaya ang buong sambayanang Pilipino ay nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sapagkat hindi kayo nakakalimot sa pagmamahal nyo sa bayan. Patuloy ang panggigising ninyo. Marami sa ating kababayan, hindi ko alam, sila'y gising. Sila naman ay hirap din.
Hindi ko alam kung bakit hindi sila nagrereklamo. Nabigyan ba ng maleta? Ang dami nating mga politiko na dati ay matatapang. Matatapang sila. Pero nakalimutan nila to. Nasaan na to? Nasaan? Ah! Alam nyo, ang tatay ko, si Assemblyman Roy Padilla Sr., kasama doon sa EDSA 1. Kung buhay siya, sigurado ako, nagmumura-mura yun. Bawal magmura dito kasi baka matadyakan ako palabas. Pero sigurado ako, masama ang loob ng tatay ko. Dahil ibinigay niya ang buhay niya sa bayan. Ang tatay ko po'y binaril. Ang tatay ko po'y nagsakripisyo ng buhay para sa bayan. Kung makikita niya ngayon ang nangyayari sa bayan natin, na nagtutulog-tulugan yung mga politiko na dapat ay tumitindig, baka lumuluha na ng dugo yung tatay ko ngayon. Kaming mga anak niya na nawalan ng tatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya, ngayon gusto kong tanungin yung tatay ko, tama ba yung ginawa mo pa? Iniiwan mo kami ng dahil sa bayan at yung mga kasama mo na mga nakaupo ngayon, iniiwan tayo sa ere. Napakasakit ng nangyari sa atin, mga kababayan. Mabuti na lamang na andiyan kayo, INC. We are one! May isang punto na lang. Kasi alam ko, tapos na tayo eh. Buti nakahabol ako. Ito, pakiusap po. Hindi sa inyo, dahil alam ko, hindi nyo kami iiwan eh. Gagamitin ko na lang itong oras na to para makiusap sa mga kababayan nating hindi naman nadalan ng maleta, pero nagtutulog-tulugan. Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Ang katanungan na lang ngayon, kung ako bo'y isushoot dito o ipadadala ako sa Hague. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest galing sa ICC eh. Dayuhan eh. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner, pare! Ang kaso ko, foreign. Isang malaking karangalan na rin. At least, di ba? Nandito tayo sa liwasang Bonifacio, gumanap akong Bonifacio, at ang kalabang ko, dayuhan! Ang pakiusap ko, mga kababayan ko na nanonood, mga Muslim, mga kapatid kong Muslim, mga kapatid nating Katoliko, Kristiyano, kanina nandyan si Greco Belica, nagsalita. Ang pakiusap ko sa inyo, walang pupuntahan ang bayan natin kung ang mga katulad naming pinapahiwatig sa inyo kung ano ang katotohanan, ay hahayaan nyo kaming makulong.
Saan pupunta ang bayang ito kung yung mga nakikipaglaban para sa katotohanan ay hahayaan yung makulong? Paano na ang bayang ito? Paano na ang mga lugar na katulad nitong Liwasang Bonifacio? Kung yung kalayaan ay hahayaan nating tapak-tapakan at ibasura na lang para lang sa kanilang mga pansariling interes. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi, okay lang ako, bahala na ako sa buhay ko. Hindi ho po pwedeng ganun. Dahil ako, ang sarap na ng buhay ko, ang ganda ng asawa ko, bata yung asawa ko. Pwede naman ako mag-artista, ang daming leading lady. Pero nagtitiis ako para sa inyo. Kaya sana mga kababayan ko, huwag tayong maging makasarili. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Isang tabi niyo yung religion kasi. We are one. We are one. We are one. At tingnan ninyo yung mga muka ng mga namumuno sa inyo. Yung mga namumuno sa inyo, ano ba yung kanilang motibo at interes? Kapag pansariling interes, iwan nyo yan! Ang laki na ho ng utang natin. Ang sabi nila, kanina nakikinig ako, ang sinasabi lang ng ating kapatid, buwis lang, buwis. Ang binabayad niyong buwis, ang binabayad kong buwis. Totoo yun. Napupunta sa wala. Pero mas nakakainsulto dahil yung inuutang natin na dapat mapunta sa pag-unlad natin, nauuwi rin sa wala. Ang bawat Pilipino, tandaan ninyo, may utang. Pati magiging apo ninyo. May utang. Papayag ba kayo na ganyan na lang ang buhay ninyo? Yung mga nagsasabing sila daw ay makabayan. Huwag kayong magmumura, bawal yan. Makabayan daw sila. Pero bakit meron silang tinatawag na exit plan? Yan ang tanungin ninyo sa bawat isa, mga mahal kong kababayang Pilipino. Ikaw, may exit plan ka ba? Bakit yung mga namumuno sa atin may exit plan? Ibig sabihin, wala silang plano para sa atin. Yan ang ilagay ninyo sa isip ninyo. Hindi yung nakarinig lang kayo ng magaling mag-English dyan, believe na kayo. Tapos na ang panahon ng spoken in dollar. Tapos na. Panahon na ngayon para magkaintindihan tayo, mga kapatid. Mga kababayan ko, bilang panghuling salita, dapat kakanta yung hilera dito eh. Pwede ko bang pakantahin yung aking pamangkin? Mga kapatid, si Chris Padilla ng Hilera. Alam nyo, dapat banda yan eh. Kaya ako inis na inis. Kasi yung isang miyembro nila, hindi daw nating kapartido. Kaya isipin ninyo yan.
nang dahil sa politika, dapat we are one, di ba? We are one, mga kababayan! Pasensya na kayo, huli akong dumating, Sa totoo lang, kung napaaga ako, kahit buong magdamag, ako tuloy. Ito pong aawitin ng aking pamangkin. Magtotono pa sila. Alam nyo, buong puso ako nagpapasalamat sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ay talagang bow sa inyo, bow. Iba kayo. Iba kayong INC, iba kayo. Mga kapatid, palakpakan po natin, Chris Padilla. Salamat po. Salamat din po ka Erd Scudera sa ating mga kapatiran at higit sa lahat, maraming salamat sa inyo mga kapatid sa inyong paninindigan ng 30 araw dahil sa pag-ibig sa bayan. Maraming salamat po. Mga kapatid, mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa makasaysayang Liwasang Bonifacio. Pinalayas man tayo kagabi sa EDSA at binawi man ang ating permit. Subalit hindi nila mapapatahimik ang boses ng katotohanan. Nandito tayo sa duyan ng tapang ni Gat Andres Bonifacio dahil ang ipinaglalaban natin ngayon ay ang mismong kalayaan at katarungan sa ating bansa. At nagpapasalamat tayo sa lokal na pamahalaan ng Maynila, Mayor Isko Moreno, dahil kinilala nila na ito ay isang freedom park. Hindi natin kailangan ng pahintulot ng kahit nino man para isigaw ang inhustisya. Ang tunay na anomalya ngayon ay hindi ang 75 milyon pisong donasyon kay Senador Rodante Marcoleta. Ang tunay na anomalya ay ang pagkakabali-baliko at pinipilipit na pag-akma ng batas sa ilalim ng rehimeng ito. Para lang mabalanggo ang isang kritiko na nagbubunyag sa kanilang katiwalian. Bilang dating PACC chairman, alam ko ang pasikot-sikot ng batas laban sa korupsyon. Kaya pag nakikita ko ang panggigipit na ito, hindi po pwede akong manahimik. Alam po ba ninyo na ang unang-unang opisinang binuwag, Executive Order Number 1 ng Pangulong Marcos, ay ang opisinang hinawakan kong ang tawag Presidential Anti-Corruption Commission. Ito ay nagpapahiwatig ng laganap na korupsyon na nakikita natin ngayon. Imbis na palakihin ang opisinang lumalaban sa korupsyon, tinanggal pa. Kaya ngayon ang bubuaya ang lalaki na.
2 araw na po akong nakikinig at nakikibahagi sa ating pagtitipon. Pero nais ko pong ikwento ng bahagya sa inyo ang isang issue na hindi pa masyadong napag-uusapan. Suriin po natin ang batas ng tama at walang pagkiling. Sinasabi po ng ombudsman, ang plunder daw po ay hindi lamang para sa ninakaw sa gobyerno. Sakop din daw nito ang pribadong pera basta nakuha sa illegal na paraan. Sige, tanggapin natin ang jurisprudence na yan. Pero, ito po ang aking tanong sa ombudsman. Nasaan ang illegal na paraan or illegal means sa kaso na isasampa nyo kay Senador Marcoleta? Para maging plunder ang pribadong pera, kailangan patunayan ng Estado na ang perang yan ay nakuha sa pamamagitan ng krimen, gaya ng pangingikil, suhol, pagbebenta ng impluwensya, kapalit ang kontrata. Pero ano ang katotohanan kay Senador Marcoleta? Walang binentang kontrata. Walang binentang pabor. Ang 75 milyong piso ay hindi nakuha sa illegal na paraan. Ito ay kusang loob at legal na tulong pang politika mula sa mga kaibigan na nagtitiwala sa kanya at sa kanyang prinsipyo bago pa man magsimula ang opisyal na kampanya. At higit sa lahat, hayag na binayaran ang tamang donor's tax sa BIR. Paano nyo tatawaging ill-gotten wealth o kriminal na yaman ang perang dumaan sa illegal na proseso ng pagbubuwis ng gobyerno? Ang kakulangan sa SOSE ay isang administratibong teknikal lamang. Hindi yan kriminal na intensyon para sa kasong plunder or pandarambong. Kung pag-uusapan natin ang donasyon sa kampanya at ang pagtanggap ng milyong-milyon mula sa pribadong tao, bakit si Senador Marcoleta lang ang nakikita ninyo? Silipin din natin ang Malacanang noong 2022. Si Pangulong Bongbong Marcos nakatanggap ng 624 at 68 million. Ikatlo, si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nag-donate ng 30 milyong piso sa partido. Ano siya ngayon? Kalihim ng Department of Agriculture. Tanong, bakit kapag kaalyado ng palasyo ang tumanggap ng daan-daang milyong pisong pribadong pera mula sa mga negosyante, na kalaunan ay binibiyayaan ng matataas na posisyon sa gobyerno, tinatawag ninyong legal at hayag at malinis na donasyon? Pero kapag ang isang tapat na mambabatas tulad ni Marcoleta ang tinulungan ng mga kaibigan para sa kanyang advokasya, ginagawa ninyo ng kriminal ang kahulugan ng pagkakaibigan at tinuturing ninyo itong indirect
bribery. Ito po ang mukha ng hustisya sa ilalim ng administrasyong ito. Kapag kakampi, may proteksyon. Pag kritiko, hinahanapan ng butas para makasuhan ng plunder. Huwag po ninyo kaming lukohing mga Pilipino. Kung seryoso ang gobyernong ito sa pag-usig sa mga nakakuha ng yaman sa pamamagitan ng illegal means, bakit hindi nyo arestuhin ang mga sangkot sa flood control? Diyan sa bilyong-bilyong pisong flood control allocations, may mga totoong predicate acts ng plunder. May mga testigo na, may mga affidavit na mula sa mga kontratista, may mga katibayan ng malinaw na sinasabi sa nagdaang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. 10 hanggang 25% daw ang kickback na dinadala sa maletang pera sa mga kaalyado ninyo sa Kamara. Yan ang totoong illegal na paraan. Pera ng bayan na pinagkakakitaan habang ang mamamayan nalulunod sa baha. Ngunit, nasaan ang warrant of arrest para sa kanila? Nasaan ang mabilis na aksyon ng ombudsman para sa mga opisyal ng administrasyon na hayagang itinuturo sa bilyong-bilyong pisong flood control scam? Wala. Wala. Mabagal ang hustisya pag galamay ng palasyo ang sangkot. Pero pag kay Marcoleta na nangunguna sa pag-iimbestiga sa anomalya sa Senate Blue Ribbon, napakabilis ninyong mag-imbento ng kaso. Ginawa ninyo ito para patahimikin ang naghahanap ng katotohanan at pigilin siyang gumanap sa kanyang tungkulin sa Senado. Mga kababayan, dahil sa garapalang panggamit ng kapangyarihan, dahil sa panggigiit ng double standard, kung saan ang administrasyon ay protektado habang ang oposisyon ay pinatatahimik, nawalan na ng tiwala ang taong bayan sa lideratong ito. Kaya huwag tayong magtaka at huwag kayong magtaka kung bakit ngayon, 4 na taon lipas na ipagbunyi ng Pilipinas ang kanyang panalo bilang Pangulo. June 30, nanumpa po siya. June 30, 2026, yung mga sumuporta sa kanya, nananawagan at nagtitipon-tipon na sabihin siyang, bumaba ka na dyan.
Bawal sabihin ng iglesia. Pero maraming Pilipino, yan ang pinananawagan dahil sa kanyang ginagawa sa ating bayan. Pangulong Bongbong Marcos, ang pamahalaan ay hindi kayang magpatupad ng batas ng patas. Ang pamahalaan na ginagamit ang mga ahensya ng hustisya bilang politikal na sandata ay pamahalaan na nawalan na ng moral na karapatang mamuno sa bayan. Pero may 2 taon pa siya. Nakakalungkot. Sa kabila ng ating pagtitipon, sigaw, expose, nananatiling bingi ang Malacanang at gobyerno sa panawagan ng bayan na naghalal sa kanila. Kaya ang aming pakiusap, kung hindi nyo kayang gawin ang tama, bumaba na kayo dyan! Ngunit, sa kabila ng lahat ng galit at sigalot na ito, may mas malalim akong panawagan. Mula rito sa Liwasang Bonifacio, ako ay umaapila mismo sa puso ng ating Pangulo, President Bongbong Marcos Jr. Nananawagan ako sa iyo. Suriin mo ang iyong puso. Tingnan mo ang iyong konsensya. At gawin mo kung ano ang tama at makatarungan sa mata ng Diyos at ng tao. Bilang pinuno ng bansang ito, tinatawagan kita na pangunahan ang buong bansa na lumapit sa Diyos na may kababaang loob at pagsisisi at mangakong gagawin ang tama sapagkat ito at ito lamang ang unang hakbang para ang habag ng Diyos at para sa katubusan at kaligtasan ng ating bansa. Bilang Pangulo ng lahat ng Pilipino, itigil mo na ang paghahati-hating ito. We are one! 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 Ipag-isang turing mo ang buong nasyon at ang lahat ng sekta ng relihiyon, partido, at lahat ng grupo. Isang tabi natin ang pansariling pagkakaiba-iba at hidwaan sa politika. Lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin para sa iyong sarili at panalangin para sa buong bayan. Magkaisa tayo na may mababa at tapat na puso na ipatupad ang batas ng patas. Gawin ang nararapat at magtayo ng isang mas magandang bukas. Isang bansang nagkakaisa sa ilalim ng gabay at kapangyarihan ng Poong May Kapal. Kaya ngayong hapong ito, mula rito sa Liwasang Bonifacio,
Pinaninindigan natin ang ating boses. Hindi tayo aalis. Hindi tayo tatahimik. Hindi tayo matatakot. Ang sigaw natin, katotohanan. Ang sigaw natin, katarungan. Nananawagan tayo sa isang bukas na malaya at patas na imbestigasyon para sa lahat. Kung talagang naniniwala kayo sa transparency, buksan nyo ang mga dokumento sa flood control scam. Ipakita ninyo ang tapang na imbestigahan ang sarili nyong bakuran. Huwag ninyong gamiting technicality o ang technicality ng batas para ikulong ang mga taong humahadlang sa inyong katawalian. Mga kapatid, manindigan tayo para sa totoong hustisya. Itayo natin ang bandila ng patas na batas. Wala po akong pakialam kung kaibigan ko, kapartido ko ang nagnakaw, imbestigahan ninyo at ipakulong nyo. Pero pag partido nyo rin at kaibigan nyo ang nagnakaw, kahit sila, ipakulong nyo din. Tapos na po ako. Uulitin ko lang ang pasalamat sa inyong lahat. Believe po ako sa inyo. Kayo ang Pilipino na pinaninindigan ang kanilang boses at nagmamahal sa bayan. Kaya mga kababayan kong Pilipino na nanonood sa TV, Facebook at social media, natatakot pa kayo? Huwag na po kayong matakot. Pumunta na kayo rito, magkaisa tayo. Ayusin natin ang ating bansa. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po. Ng bolat na budol lang tayo lahat. Tama? Kaya tama to po. Etong ginagawa nyo, napakagaling. Kayo mga bata, nakita nyo kung ano ang kamalian at nangyayaring katiwalian sa ating bansa. Di po ba? Ang pagdidiin kay Senator Rodante Marcoleta or Kadante Marcoleta ay isang walang kakwenta-kwenta. Compare sa mga tinuturo ng mga witnesses na magnanakaw. Ilan na ang witness na lumabas? Ilan na? Pero ni isa, ayaw nilang pakinggan bagkus ito'y kanilang pinapasama at kinukulong. Pero guess what? Guess what? Si Ombudsman gagamitin ang statement ng retired men in uniform against kay Martin Romualdez. So, kung nagsisinungaling ang men in uniform na mga retired, bakit gagamiting ebidensya? Diba? Ang korap, kinakanlong, ang nagbunyag, kinukulong. Diba? Dapat managot ang mga kurakot, no to selective justice. Diba? Grabe, ang daming gwapo pala na INC. Malabo yung mata ko, pero luminaw ngayon, ha? O, diba? Ang daming pogi, oh. Alam nyo ba't kayo pogi? At saka marami rin maganda, nakita ko nun sa likod, ha?
Pogi, oh. Ang popogi, oh. Grabe. Ang gaganda din. R1. We are one. We are one. We are one. We are one. Okay. Teka lang, sasabihin ko sa inyo ba't kayo pogi. Spiritual yan eh. Kung maganda ang iyong hangarin sa puso at kalooban, maganda rin ang reflection yan sa panglabas sa kaanyuan. Diba? Tingnan niyo yung mga korap. Ang papangit. Diba? Papangit talaga. Pag di tabingi yung mukha, bungal. Diba? Diba? Oh, sasabihin nila, feeling ako. Eh, cute naman ako eh, kaya pwede naman. Oh, Lord, thank you. Thank you for the blessing na may pagkakita ko. Pero talaga namang ang pangit talaga nila kasi ang sama ng ugali nila, mga magdanakaw sila. Yun kasi yun. Ngayon, panawagan natin sa ating mga politiko na ating binoto at pinagkatiwalaan. This is your time. Redeem yourself. Ang Diyos mapagpatawad sa mga taong humihingi ng tawad at sinsero. Panahon na, kung kayo man ay nagkasala, humarap kayo sa entabladong ito, umakyat kayo dito at magsalita. Manindigan kayo kung ano at sino ang nagsabuatan sa nakawan sa gobyerno at kayo ay pagtatanggol ng mamamayang Pilipino. Sa mga men in uniform sa inyo, nananawagan kami, yung ninakaw na pera sa kaban ng bayan, willing ho kaming mga Pilipinong i-donate sa mga men in uniform na magtatanggol sa ating bayan at huliin ang mga magnanakaw na yan. Diba? Willing tayo, ninakaw na eh. Eh di huliin nyo isa't isa, puntahan nyo sa bahay, sure ako may pera doon, cash. Maleta. Check nyo yung basement. Sa Forbes. Oh, sige, sa Forbes. Hindi, feeling ko wala na sa Forbes. Nasaan? Nasa Makati? Nasa EDSA? Granada! Oo nga naman, nasa Granada. Diba? Diba? Kasi may delivery daw doon. Diba? Ako nga, kanina, I don't understand saan nanggaling yung sinabi na okay daw ang ekonomiya natin. Mura ba ang gasolina? Mura ang bilihin? Nagtataas ang renta ng bahay, di ba? Magkano ang pamasahe ngayon? O, di ba? Grabe! Diba? Hindi totoo. Puro kasinungalingan. Alam mo ba't di nila nararamdaman yung mahal? Kasi yung perang ginagastos sila, hindi kanila. Diba? Nakaw eh. Diba kagabi sabi ko nga sa inyo, kalyo yan eh. Sa kakapalan ng mukha nila, kalyo na sila. Kahit anong tanggal mo, the more mong tinatanggal, kumakapal pag bumabalik. Diba? Kalyo. Diba? Kalyo. Pero alam mo, di ba sabi natin, buhaya sila. Hindi na ho, buhaya. Hippopotamus na! Diba? Nakita nyo, nagtatabaan eh. Diba? Hipo. Baka sabihin nila, hipo. Hindi, hippopotamus. Diba, ang laki. Alam niyo po yung hipo, diba, ang laki ng pag nanganon. Diba? At saka kapal din ang balat nun. Diba? Buhaya. Hindi na nanalo yung yung buhaya sa hippopotamus, kaya doon na tayo sa hipo, sa kakapalan. Grabe, no? Saan ka nakakita ng ganitong pagsasama? INC lang nakakagawa nito.
Diba? At eto na naman, ang mainstream media, nuknukang sinungaling. Nuknukang sinungaling. Ganyan na ba kababa ang pagkatao ng iilan sa inyo na isinanla nyo na ang kaluluwa ninyo sa demonyo at kaya nyo na magsinungaling? Grabe, hindi kayo naawa sa mga anak ninyo, pinapakain yung pera na galing sa nakaw. Kakapal, di ba? Mga sinungaling, magnanakaw at kumakampi sa mga demonyo. Grabe. Hindi ako INC, pero mukhang malapit na talaga. malapit na. Tatapusin lang ho natin tong laban na to. Malapit na. Naging protestante na ako. Born again Christian ako. Born Catholic ako. Pero eto, very inspiring. Diba? Eto. Mga kababayan, mga politiko, nakikita niyo yung mga bata? Hindi kayo nahihiya? Diba? Andito, nabibilad sa araw, nagsasakripisyo, lumalaban para sa bayan, tas tatawagin yung kulto. Kung sila kulto, gusto ko na maging membro ng kultong to. Diba? Kulto kayo ng kulto, pero kayo kuto at anak ko. Ayaw, yung masasabi ako. Bakit sila? Sandali lang po. Ba't sila kuto? Diba? Sumisip-sip ng dugo, nanguubos. O diba? Yan ang ginagawa nila sa kaba ng bayan. Suhol. Grabe! Alam mo, ang daming magiging leader ng Iglesia ni Cristo na tunay na ipaglalaban ang mamamayang Pilipino. Diba? Ang gagwapo pa. Kaya kayo dyan na naninira sa Iglesia ni Cristo, inggit pikit lang kayo. Diba? Inggit na inggit kayo. Hindi nyo kasi kayang gawin to na tunay na sama-sama. So mamili kayo, mga politician. Sino kakampihan nyo? Ang Diyos sa langit o ang demonyo dito sa ating lupa? Wala na. Hindi na tayo pwede. Hindi na pwede to. I do not forget. Exactly, we don't forget ang mga kalokohan, kasinungalingan, at kahirapang idinulot nila sa mamamayang Pilipino. May bagyong darating na naman. Diba? May bagyong darating na naman. May bagyo. So, eto na naman tayo. Ano na naman sasabihin nila? Ha? Bagyong bongbong. Di ba? O kaya bagyong mandarambongbong. Di ba? Hindi na. Hindi tayo pinapakinggan. Hindi. Walang hindi nag-iisip. Di ba? Hindi na tama. Saan ka nakakita ang politician pag tumatakbo? Halos lumuhod sa atin lahat at mangako. Di ba? Lahat, langit at lupa, universe, kung pwede lang sungkitin yung buwan, ibibigay sa atin. Pero pag nanalo na, nasa na tayo lahat? Wala. So sa darating na eleksyon, matalino kayo, ang INC hindi makakalimot. Yung mga dati, pinagbibigyan nila. Ang INC ay pinagbibigyan ang mga nagkakamali, pero this time, hindi na pwede. Mapagpatawad, mapagbigay, nakakaintindi, dahil yan nasa Biblia. Pero hindi na natin pwede po. Hindi ako INC, sa aking opinyon, hindi na ako magpapaloko.
Ayoko na. Maraming salamat po, INC. Bilib po ako sa inyo. Bao po ako. Mataas po respeto ko.